Mainit pa rin pong usapin ngayon itong revelasyon, mga kasinungalingan ni Zaldico laban kay PBBM at kay Speaker Martin Romualdez at kay Secretary Amenah Pangandaman ng DBM. Sige, isa-isahin natin. May nakarating sa atin ka-coffee na nakipagsabwatan na si Zaldico at kay Sara. Expected natin yan, ka-coffee. Actually, hindi naman big deal yan eh. Kasi expected natin yan eh. Alam mo kung bakit? Naramdaman ni Zaldico, teka, makukulong na ako bago magpasko, makukulong na ako eh. Wala na akong pag-asa under this administration. Talagang mananagot ako under the leadership of PBBM. So kahit pa paano, magkakaroon ako ng chance kung kakampi ako sa mga dilis kay Sara Duterte. Kasi pag napatalsik nila si PBBM ng November 16, 17, 18, may 3 days sila napalugit para mapatalsik si PBBM, kahit papaano magkakaroon po ng chance na malinis ang pangalan ni Zaldico. Kaya ngayon, kahit galit na galit ang mga dilis kay Zaldico, kahit mismong si Sara Duterte galit kay Zaldico, tinanggap nila. Kasi mga uto-uto nga Basta ang requirements lang nila, dapat galit ka kay Marcos. Dapat galit ka sa gobyerno ni Marcos, yan tanggap ka na. Kukup-kupin ka namin. So yung mga tao na galit kay Zaldico last week, ngayon mabait na kay Zaldico. Hero na ang tingin sa kanya. Samantalang last week, galit na galit sila. Ito, pakita ko sa inyo ebidensya. May ebidensya tayo dyan. Nagsabwata na sila dyan. Nag-uusap na to May in-offer kay Zaldico Anong offer dyan? Absuelto ka. Ganito lang gawin mo. Samantala, few weeks ago, ito yung headline. Magkaaway sila. VP links Zaldico to DepEd laptop mess. Ngayon mga DDS, sige, paliwanag ninyo. Ibig sabihin, si Sara Duterte inutusan ni PBBM para sabihin na si Zaldico ay involved sa maanumalyang procurement ng laptop dyan sa DepEd. O sige, inconsistent yan. Paano niya ipagtatanggol yan? Si Sara Duterte mismo nagsasabi, si Zaldico. Hindi sinabi ni Sara na si PBBM, hindi sinabi ni Sara na si Romualdez ang involved dyan sa maanumalyang procurement ng laptop dyan sa DepEd. Malinaw na malinaw ang sinasabi ni Sara, si Zaldico yan. Ngayon, si Zaldico magtuturo. Baka itong issue sa laptop, ituro din ni Zaldico. Kasalanan din ni PBBM yan. Kasi galing yan sa brown leather bag. Diyan daw galing yan. Expect natin yan. Lahat yan magtuturo na. Lahat ituturo na. Kahit na inconsistent ang pinagsasasabi ni Zaldico. Scripted na. Halatang halata na hindi siya yung gumawa ng script. Halatang halata na hindi siya yung sumulat dahil mismo siya. Hindi niya mabanggit yan with conviction. Yung kanyang script. Alam mo, di ba? Kung ikaw mismo yung gumawa ng script, ako minsan, nasusulat ako minsan Kung ako yung gumawa ng script na yan, hindi ako lalabas na parang nagbabasa lang ako ng script. The way na pinapakita ni Zaldico, na takot, baka may ma-missed out siya na isang salita, na isang sentence. Kung ikaw ang nagsulat niyan, kaya mong humarap sa camera ng hindi pa ganun-ganon. Kaya mong i-deliver yan with conviction kasi ikaw yung nagsulat niyan. Pero ni katiting, wala tayong makitang indicators, no? Na si Zaldico yung nagsulat dyan sa script na yan. Though hindi naman ganun kabibigat Pangalawa, bakit kailangan may sound effects? Ang baduy. Napaka-baduy na sound effects. Psh! Nakita nyo ba yun? Narinig nyo? First line. Psh! Bakit may sound effect? Seryoso ba yan? O nilalaro nyo lang din ang taong bayan? Ang masaklap, maraming napapaniwala, lalo na mga dilis, yung ibang BBM supporters, medyo naniniwala din. Huwag kayo magpapaniwala dyan. Pangatlo, bakit kailangan putol-putulin? Bakit hindi sabihin ng biglaan yan? Hindi pa tapos yung second video. Ini-edit pa yung script. 3 pa lang yan Bakit kailangan yung putol-putulin? Diba? Magkakaroon lang ng confusion. Kung ang intention mo talaga malinaw, mapaniwala mo yung taong bayan, magsabi ka at the same time. Since edited yung video na yan, i-flash mo sa screen yung ebidensya. Total edited naman yan
Sabi niyo, nag-meeting kayo. Anong petsa yan? O ilagay mo, baka may picture kayo ng meeting. Anong petsa yan? Saan naganap yung meeting na yan? O kung tinawagan ka ni Secretary Amenah Pangandaman na ilagay itong ganitong budget. O tingnan ninyo yung call history. I don't think nagbubura ng call history yan. O screenshot mo. Anong oras ka tinawagan? Andyan yan. Anong date yan? Gano'ng katagal kayo nag-usap? Ilagay mo. Total edited naman yan eh. Magkano lang magbayad ng editor eh? 10,000 o 20,000. O pa-edit naman ito. Ito yung statement ko. Ito ilagay mo yung mga ebidensya. Sabi, wala naman ebidensya. Hindi. Sabi ni Zaldico, meron siyang ebidensya. Nasaan, sir? Ipakita mo sa taong bayan yung ebidensya. Nasaan ang ebidensya? Sana sinama mo dun sa video. Ilan na to? 3, 4. Pang-4. Bakit ngayon ka lang nagsalita? 2024 pa pala yan. Anong petsa na 2025 after 1 year? Ngayon ka lang nagsalita. See the timing? May rally kayo ng 16, 17, 18, 3 days. Hoping na makakadagdag kayo ng supporters. Hoping na madadagdagan yung tao dyan sa Rizal Park na magrarally base doon sa mga nakumbinsi sa inyong video. Bakit ngayon lang? Ito sobrang important. Hindi yan under oath. Hindi yan sinumpaang salaysay. Anytime, pwede kang mag-recant. Anytime, pwede mong bawiin yung statement mo. Sabihin mo, yung sinabi ko ay edited. Yung sinabi ko ay AI version. Yung sinabi ko ay hindi under oath. Hindi ko sinumpaang salaysay yan. Yung sinabi ko, binasa ko lang yung script na yan. Yung sinabi ko, hindi ako yung gumawa niyan. Yung sinabi ko, pinilit lang akong basahin yan. Anytime, pwede mong sabihin yan. Hindi naman under oath yan eh. Hindi mo naman sinumpaan yan eh. So anong dapat gawin ni Zaldico dyan? Ipresenta niya yung kanyang sarili. O sige, dyan sa Blue Ribbon Committee hearing, kung kaya niya, pumunta siya dyan. Even via Zoom. Manumpa siya. Sa Senate hearing, panunumpain ka. Manumpa siya. At once na under oath na yan, kahit papano, magkakaroon ng bigat. Magkakaroon ng merit. Magkakaroon ng weight yung statement mo. Ang problema, wala. Diba? Very problematic. Napakaraming problema, napakaraming issues dito sa sinabi ni Zaldico. Hindi pa natin pinag-uusapan yung content yan, ha? Ito nga, nag-notes ako eh. Oh. Ito yung notes ko. Kung ano yung mga napansin nating problema dito sa sinasabi ni Zaldico. Oh, punta tayo doon sa content. Yung mismong sinasabi niya. Inutusan daw siya ni PBBM na mag-insert ng 100 billion pesos ba yan? Insert ha? Ito, isip-isip kayo mga DDS. Bakit kailangan pang paabutin ng presidente ang BICAM? Kung may gusto siyang budget ilagay, doon pa lang sa NEP, sa National Expenditure Program pa lang o sa NEP, National Expenditure Program, yung pinapasa po ng DBM, yung tinatawag nating President's Budget, yung budget ng executive, yung pinapasa ng DBM, sana doon pa lang, in-insert na ng presidente yan. Kung gusto talaga ng presidente yun ha, yung 100 billion na yan ha, from that very level, ipinasok na sana ni PBBM yung gusto niyang 100 billion. Bakit niya pa kinakailangan hintayin yung BICAM? At pagdating ng BICAM, hindi na naman control ang legislative, pakikiusapan niya pa yung mga congressman at senador. O insert nyo yan. E di issue pa yan. E di sana, noon pa lang, doon pa lang sa NEP, in-insert na ng presidente yung 100 billion na sinasabi niya. Ni Zaldico, na pinapa-insert ni PBBM. Hawak niya pa yan, kasi executive's budget yan eh. Diba? President's budget nga, ibig sabihin ng presidente. Budget ng executive yan, dumaan sa presidente yan, inaprubahan ng presidente yan. Kung may gusto siyang idagdag, sinabihan niya na yung DBM, dagdag mo to, 100 billion. Kasi hawak niya yan, under executive branch ang DBM. Bakit niya pahihintayin na dumating pa sa BICAM yan, dumating sa Congress yan, wala na siyang control dyan. Common sense, di ba? Zaldico, common sense yan. Mga DDS, alam nyo ba yan? Maniniwala kayo dyan? Isip-isip kayo dyan. Isa pa lang yan sa content ha. Pangalawa, bakit i-veto ng presidente? Magkano yung vinito ng presidente dyan? If I'm correct, no? 197 billion pesos. Inserted ha? Vinito. Ibig sabihin, hindi approve ang presidente. Ayaw ng presidente dyan. Kung ang sinasabi ni Zaldico, pinapa-insert ni PBBM ang 100 billion,
Bakit nag-cross out? Ibig sabihin ng cross out, nag-veto, pinapabago, pinapapalitan ni PBBM ang 197 billion pesos. Eh kung siya naman pala nagbalagay niyan, bakit niya babaguhin? Diba? Common sense yan eh. Meron ba kayo niyan? Bakit niya ipapabago yun? Idiniloko niya yung sarili niya. Ako nagpadagdag dyan. Ako aalisin ko rin. Eng-eng ba? Tanga ba? Hindi gagawin ng presidente yan. Bakit niya ipapavito yan? Diba? Common sense. Tapos naniniwala kayo dyan sa sinasabi ni Zaldico? Ang daming problema dyan sa statement niya. Sino ba sinasabi ng kontraktor? Zaldico. Sinabi ba ng mga kontraktor, si PBBM nag-uutos yan? Si PBBM ang binibigyan nila ng pera? Si Romualdez ang binibigyan nila ng pera? Si Secretary Mina ang binibigyan nila ng pera? Si Zaldico. Sino yung may-ari ng mga helicopter, mga eroplano na napakamamahal? Sino yan? Zaldico. Anong relasyon ni Digong at ni Zaldico? Namayagpag siya. Panahon ni Digong. Anong kinalaman ni PBBM? Presidente na ba si PBBM that time? Hindi. Private individual siya. Bakit ngayon yung revelasyon ni Zaldico 2024 lang? Anyari ng 2016. Isamantalang yung mga korupsyon nagmula sa budget ng panahon ni Digong. Sige, paliwanag din nyo yan. Hindi nyo may paliwanag, no? Oh. Si Sara mismo nagsasabi. Ang may control sa budget, 2 tao. Nang una niya sinabi, Zaldico at si Romualdez. Asan si Secretary Amena dyan? Wala. Ito mismo. Si Sara mismo nagsasabi. Si Zaldico ang nangialam dito sa, o may issue dito sa DepEd, sa laptop scam. Kasi si PBBM sa eksena. There was a time when online shopping felt like, ano to? Ano nangyari to? Wait lang. Vice President Sara Duterte said she used her confidential funds to investigate the involvement of former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico in the laptop scandal of the Department of Education when she still headed the department. Kaninong pangalan nga ulit to? Zaldico. Wala si PBBM, wala si Secretary Amena, wala si Romualdez. Sino nga ulit ang nagsasalita? Si Sara. Ngayon magkakampi na sila. Ibig sabihin, sinungaling si Sara dito. Or nabayaran si Sara dito para sabihin to. It was the first time she revealed the use of the department's confidential funds after being accused of fund misuse by the House Good Government Committee. In a press briefing in Zamboanga, Duterte said that they had been investigating the link of Co to the DepEd laptop scandal where it procured overpriced laptops for teachers that were below specifications. Ito, malaking korupsyon yan. Napakaraming laptop. Bukod sa overpriced na, delayed pa ang delivery. May I just say that there were confidential funds that went in that investigation, that SunWest is the contractor of the DepEd laptop, sabi ni Duterte. Kanino nga ulit yung SunWest? Kay Zaldico. Sino nga ulit yung contractor ng mga flood control projects? Si Zaldico. Asan si PBBM sa eksena? Asan si Romualdez sa eksena? Kanino nga ulit nakapangalan yung mga helicopter? Yung mga eroplano? Yung mga assets? Kay Zaldico. Asan si PBBM sa eksena? Wala. She mentioned this in the context of the Marcos administration not doing its own investigation and accused them of perpetuating themselves in power. Si Sara, alam mo naman yan eh. Idadawit at idadawit niya si PBBM. Pero malinaw na malinaw. Loko-loko. Kurakot itong tao na ito. Ngayon, nang nako-corner na, gusto niya maabsuelto, magtuturo ng mas matataas ang posisyon sa kanya. Halimbawa si PBBM, halimbawa si Secretary Amena, halimbawa si Romualdez. Sige, turo na siya dyan base doon sa script na ibinigay sa kanya ng mga dilis. Kasi conditions yan eh. Tatanggapin ka namin kahit papano, malilinis yung pangalan mo, kahit papano, may hero ang tingin sa'yo ng mga tangang dilis. O sige na, sabihin mo to. Naniwala naman siya. Kasi alam niya makukulong na siya eh. Wala na siyang future dito, makukulong na talaga siya eh. So gawin niya na lang yan. Diba? Huwag agad kayo maniniwala sa mga pinagsasasabi ng taong yan. Bogus yan. Kurap yan.
Nagnakaw yan sa taong bayan. Importante, isaulin niya yung ninakaw niya at mabulok siya sa bilangguan. O siya, sige, komento ang inyong mga nais sabihin. Opinion, reaction, lagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga sa Facebook, please, like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe na rin po kayo at magkita-kita tayo sa aking susunod na episode. Paalam po sa inyo ka-coffee, bye-bye.